dati siyang adik sa kalsada. Ngunit dahil personal niyang nasaksihan, ang pagluhod ng kanyang ama, sa isang maliit na piskal, nanumpa siyang magiging piskal din siya, dahil sa impluwensya ng kanyang halimaw na ama. Si Taeso ay laging nakikipag-away sa paaralan. Hanggang sa araw na iyon, ang eksenang nakita niya kung saan nakaluhod ang kanyang ama. Nang maintindihan ko na ang tunay na may kapangyarihan, ay hindi pala ang mga bully na naghahari sa paaralan, kundi ang mga batang pinagtatawanan niya na nag-aaral ng mabuti. Mula noon, naging determinado si Taeso na bumangon. Nagtakda siya ng layuning maging piskal. Kakaiba lang, hindi siya makapag-aral sa tahimik na lugar. Sa halip, mas naaalala niya ito sa maingay na kapaligiran. Sa pamamagitan ng kakaibang paraan ng pag-aaral na ito, si Taeso ay nakapasok sa College of Law ng Seoul National University. Pagkatapos pumasok sa kolehiyo, nakilala niya ang isang misteryosong kaklase. Hanggang sa nabunyag na siya ay isang opisyal ng Student Council na wanted sa buong bansa. Nadamay din si Taeso. Pinilit siyang magsilbi dahil sa pagtulong sa isang takas. Habang naglilingkod, hindi pa rin niya nakalimutang maghanda para sa bar exam. Nangangarap na isang araw ay makikita siya sa telebisyon ng marangal. Hindi na sayang ang kanyang pagsisikap. Sa wakas ay pumasa siya sa bar exam. Mula noon, umangat ang buong pamilya. Naging pagmamalaki siya ng kanilang nayon. Bago siya naging piskal, si Taeso ay sumailalim sa 2 taong pagsasanay sa Judicial Research and Training Institute. Dahil dito, naging popular siyang target ng mga matchmaker. Sa unang blind date niya, agad siyang nahulog ang loob. Dahil sa babaeng iyon, taglay nito ang pagiging makulit na katangian niya noong kabataan niya. At ang babae naman ay naakit sa kaswal na tindig sa mga mata niya. Mabilis na uminit ang kanilang relasyon. Noong araw na itinalaga si Taeso bilang piskal, nagkasundo rin silang dalawa sa pag-iisang dibdib. Pagkatapos nilang magpakasal, nalaman niya na may nobyo pala ang kanyang asawa noon. Ngunit dahil sa katiwalian, nabigyan ng probasyon ang biyenan niya. At dahil sa pagnanais na makipag-ugnayan, pinilit nitong paghiwalayin ang relasyon ng kanyang anak. Iginiit nitong maghanap ng manugang na piskal. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang buhay ni Taeso. Bilang isang bagong taga-usig, siya ay mayabang, nagmamaneho ng sports car papasok sa trabaho. Inakala niyang hawak niya ang kapangyarihan, ngunit mabilis siyang nabasag ng realidad. Araw-araw na overtime, mahigit 30 kaso ang kailangang hawakan araw-araw. Maliit na sweldo, at walang pag-asa sa hinaharap. Ang laging sinasabi niya ay, ganito naman talaga ang mga taga-gobyerno, di ba? Inakala ni Taeso na sa buong buhay niya ay isa lang siya sa 99% na ordinaryong piskal. Hanggang isang araw, isang kaso ng panggagahasa ang tuluyang nagpabago sa buhay niya. Ang guro na mukhang disente, hindi lang niya 2 beses inabuso ang sarili niyang estudyante, kundi hindi pa rin niya pinansin si Taeso dahil sa koneksyon niya. Mas lalo pa, dahil may intellectual disability ang ina ng biktima. 5 milyon lang ang ibinigay na danyos. Galit na galit si Taeso. Naniniwala siyang kayang baguhin ng hustisya ang lahat. Direkta siyang nag-utos na arestuhin ang suspect at ihanda ang kaso. Ngunit nang binisita niya ang ina, doon niya naintindihan ang kawalang magawa ng realidad. Ang dahilan kung bakit siya pumayag sa kasunduan ay hindi pagpapatawad, kundi ang mabilis na pagtatapos ng kaso. Para makapagpatuloy siya sa pagnenegosyo at mapag-aral ang anak niyang babae. Nang inihanda na ni Taeso ang lahat ng ebidensya para ulat, dumating ang taong hinangaan niya sa buong buhay niya si Dong Seol. Para maintindihan ni Taeso kung paano makakuha ng